hold any longer. This place in fire, not getting lighter. See the light getting brighter. My eyes can comprehend the future ahead.
Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Friday na naman at nawa po ay nakaredy po tayo na makinig, magbulay-bulay ng salita ng Diyos at willing po tayong tumanggap ng mga mensahe sa atin ng Panginoon. At sinasabi din po natin na ito po ay training o pagsasanay ng ating pong mga leaders. Especially tayong mga pastor, ano? Dapat hindi po tayo nawawala sa mga training at lalo na po yung ating mga primary leaders at maging ang mga cell leaders. Salamat po sa ating mga butihing mga pastors na kasama po natin sa network. Sila Pastor Benji at ang kanyang may bahay, si Pastora Susan. Of course, Pastor Miguel, ano? Salamat po sa inyo. Happy birthday. Salamat din po kay Pastor Mark at sa kanyang may bahay, si Pastor Ashe, Pastor Leo Enriquez, Pastor Ricky Enriquez, Pastora Angie. Ganon din po, salamat po kay Pastor Adi at Pastora Daisy, kay Pastora Mil, Pastora Linda, na kasama po natin. Salamat po kay Pastor Reb at saka po kay Pastora Maylin. Kumusta rin po kay Pastor June, no? Castro at kay Jen at gayon din sa iba po nating mga kapastoran na minsan ay napapasilip po dito sa ating YouTube channel na to, sa ating training na to. Marami pong salamat sa inyo, no, sa inyong ibinibigay na suporta at saka po sa pananalangin, no. Of course, welcome po sa inyong lahat na kasama po natin dito sa network at nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. If ever man na meron po kayong mga dalahin, may mga nanghihina, naway palakasin kayo ng Panginoon. No? Kung may mga pinagdadaanan, daanan nyo lang mga kapatid. Ano ho? And we would like to congratulate yung ating mga pastors dito sa network natin dahil talagang on fire po ang inyo pa ring paglilingkod sa Panginoon. Of course, dito sa DCC, thank you very much to all of my primary leaders that continue to support in the ministry at saka po sa ating mga cell leaders na masisipag. Kahit online, nagsisipag-imbitay mga yan. No? Hallelujah. Okay. Sige po, tayo po'y yumukot, manalangin, dakila naming Diyos, naming banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli sa pribilehiyo na kami po ay magkakasama ngayon sa pamamagitan po ng online. Sa dalangin ko, Panginoon, na tunay na mapagpala kami ng iyong mga salita. Salamat din po sa buhay ng aking anak si Benedict, na nag-a-assist po sa akin. At gayon din, Panginoon, sa mga primary leaders, sa mga cell leaders na tumutulong upang isulong ang gawain ng Panginoon. Salamat sa mga pastors dito sa aming network. Of course, sa G12 family na talagang hindi nagsasawa na subaybayan din kami sa mga training. Dalangin ko, Panginoon, higit sa lahat, ang pagsama ng iyong banal na espiritu sa amin sa gabing ito, sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Salamat po. Ito po ang aming dalangin. Naway kayo ang patuloy na maparangalan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. So ang ating pong pinag-usapan, 2 linggo na. Ngayon po ay pangatlong Friday na, no? Di ko alam kung merong 5 yata yung Friday ngayon. So, anyway, yung una po natin pinag-usapan, ang ating pong team ngayon ay producing genuine disciples and reliable leaders. Yan, nagpapalakas po tayo ng mga leaders ngayon, ano? Sapagkat ito'y kailangan nga ng ating mga leader. Okay? So, pinag-uusapan po natin yan at pinag-usapan natin una yung church capabilities. Dapat alam ng simbahan kung ano yung capability niya to produce more disciple and leaders. Ganon din po yung ating mga tinalakay po na the church that caught by the vision. Dapat alive
And, ano sabi doon? Dapat po ang simbahan ay talagang active. Yan, alive and active church. So ngayon naman po, pag-uusapan natin na why we produce. Di ba? Bakit po ba tayo nagre-reproduce ng mga disciple at cell leader? Of course, bukod doon sa truth na ito po ay ipinag-utos sa atin ng Panginoon. No? Pero pangalawa, na dahilan, ito, yung title natin ngayong gabi. There are strength in numbers. There is strength in numbers. Meron pong lakas ang nakararami. Ayan. So ito po yung ating title, ano? Familiar ba kayo dyan? Merong team ng basketball na gumamit niyan. Strength in numbers. Yan po ang ating pag-usapan. So, ang isa sa dahilan o kumbaga practical na dahilan natin kung bakit po tayo nagre-reproduce ng mga disciple at mga leaders ay para po sundin nga ang Panginoon at practical way ay para po mas marami ang nakakagawa at pag mas marami ang gumagawa sa ubasan ng Panginoon ay mas marami pong nagagawa at mas marami tayong na tatapos, no? Kaya iyan po yung kahalagahan po ng ating tinatawag na pagdi-disciple at pag-produce ng mga leaders. Okay? Nais ko pong basahin natin sa mga ngaral, chapter 4, verse 9 to 12. Sabi dito, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Tama naman, ano? Kung malamig ang panahon, lalo na ngayon, ano? Maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan, ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may 3 pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. So ito pong mga binasa nating talata ang magpapatunay sa atin na higit na mas mabuti ang nag-iisa o ang konti. Mas mabuti po yung marami kaysa sa nag-iisa at kaysa sa konti. Tatandaan po natin yan. At ang gustong-gusto ko rito yung sinabing mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Okay? So yan po yung napakahalaga po na mapagtuunan natin ng pansin ngayon po, no? Alam ko na marami naman sa atin na nakakaalam ito, pero wag sanang alam lang natin ang truth o yung principle. Dapat nga po ay kung alam mo, ginagawa mo dapat. So kung alam natin na mas marami ang gumagawa, mas maraming bungang mapoproduce natin. So kaya dapat ang church, hindi tayo nagpapatumpik-tumpik pagdating sa reproduce, no, ng mga disciple at ng mga leaders. Kasi gusto natin na mas mapadali ang gawain. So kung mas maraming gumagawa, nagtutulong-tulong, ay talaga naman pong mas magtatagumpay tayo. Bukod pa nga po doon, yung sinasabing kapag tayo ay marami, mas matibay. No? Hindi lang tayo magtatagumpay, kundi mas matibay. Hindi tayo basta-basta, di natin alimbawa, kung marami tayo, let's say, pandemic ngayon, crisis, may mga nawala. Kahit pa paano, hindi pa rin masyadong ramdam kasi marami naman Di ba? Pero sana nga po, through our mga training, yung ating mga live streaming, yung makarecover po yung ibang mga leaders. Alam ko, may mga pastors ngayon
May mga primary leaders at cell leaders na pinanghihinaan ng loob. Mga kapatid, kaya iyan yung purpose ng ating pong mga gawain para kayo po ay palakasin. So magstay lang po kayong manood. Okay? And let the Holy Spirit speak to you and allow the Word of God ang siyang makapag-penetrate sa buhay at isipan natin para maisagawa natin ang sinasabi ng Panginoon. Ulitin ko yung sinabi ko kanina, no? Wag lang dapat alam natin yung truth o yung principle, dapat gawin natin. Kung naniniwala tayong mas maraming magagawa kung marami tayo, dapat magparami tayo. Di ba? Iyon po yung magandang dapat nating gawin. Okay. So, 2 bagay yung ating pag-aaralan ngayon. Ito muna yung una, how to produce disciples. Yan. Paano ba mag-produce ng disciples? Okay? So, sa atin lahat to yung mga pastor, continue to make disciple. Yung mga primary leader, let us continue to make disciple. Yung mga cell leaders, continue to make disciples. Okay? So, how to produce disciples? May mga makokopya tayo sa Panginoong Hesus. Total, si Jesus ang pattern natin. So, sa Kanya tayo mangopya, no? Una, sabi rito, begin with prayer and fasting. Si Jesus po pala, pag tiningnan nyo yung kasaysayan bago siya pumili ng mga alagad, nauna po yung pangyari na siya ay tuksuhin ng kaaway. Sabi diyan sa Mateo 4:1-2, pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Kaya't siya'y nagutom. Yan. So, sabi po dyan, nagkaroon ng prayer and fasting si Jesus. O maybe ang isang nga sa pinag-pray ni Jesus during the time ay yung pagkakaroon niya ng mga disipulo ng mga alagad. Kaya kung tayo po ay magpo-produce ng mga disciple ngayon, matutunan natin ang pagpe-prayer and fasting. Yan. Amen po ba? Sa G12 talagang itinuturo po yan, yung pananalangin na may pag-aayuno. Okay? Yan po yung unang dapat nating gagawin. Okay? Pangalawa po, to produce disciple, depend on the power of the Holy Spirit. Yan. Ito naman, after nung pong prayer and fasting ni Jesus, alam niyo po yung nangyari. Sabi diyan sa Luke, ito yung kasunod na pangyari nun Chapter 4, verse 14, then 18 and 19. Bumalik sa Galilea si Jesus na sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu na pabalita sa mga karatig bayan ang tungkol sa kanya. And then, ang ginawa ni Jesus, pumunta siya sa sinagoga. Nagturo siya doon at ito yung portion na kanyang binasa. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga may hirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Yan. Tapos after po niya nagsalita si Jesus, ang kapahayagan na ito ay nangyari ngayon. So si Jesus po ay, alam naman natin, Diyos yan na nagkatawang tao, pero siya po'y nagde-depend pa rin sa kapangyarihan o sa presensya
ng banal na espiritu. So doon sa temptation, dinala din siya ng spirit para tuksuhin at maging matagumpay doon po sa panunukso ng kaaway. Kaya pwede rin tayong magtagumpay. By the way, pag po talaga nagpe-prayer and fasting, mas aktibo yung spiritual life natin. Okay? Kaya dapat po ginagawa natin yan talaga, mga leaders. Sa mga pastors, matutunan po natin, ano? At higit sa lahat, yun nga pong pagdepende natin sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kailangan yung ito palang pag-produce ng disciple, nakadepende tayo. Huwag tayong dumepende sa nararamdaman natin. Lalo na ngayon, daming nadadaya po ng damdamin nila. So, iniisip mo, mahina ka. Well, totoo yun. Pero yung espiritu na meron tayo ay malakas at may kapangyarihan. Kaya kanyang palakasin at gawing on fire muli sa gawain. Kaya nga ng Holy Spirit na bigyan ka ng passion sa paglilingkod uli sa Panginoon. Tandaan nyo po yan. Basta dumepende tayo sa Kanya. Ang kailangan natin gawin ay mag-pray tayo sa Holy Spirit. Sabihin natin, take over, Holy Spirit. Sapagkat maaring napabayaan natin yung gawain, maaring nanlalata tayo, nanlulupaypay tayo. Pray. Kasi kami po nararanasan din namin yon. But I praise the Lord because every time I ask the power of the Holy Spirit, He always speak to me through the Word of God. Nagpapaalala po ang Diyos sa kanyang mga salita at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo para tayo ay manumbalik ang ating lakas, maging matatag ang ating panampalataya at lalo na nga sa paggawa ng mga disipulo. Pangatlo, mga kapatid, help others step out in their faith. Pag nagpo-produce tayo ng disciple, dapat nagtuturo tayo kung paano sila mananalig sa Diyos at mananampalataya. Sabi sa Lucas 17:5-6, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Tumugon ng Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay maging sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat at susundin kayo nito. Kita nyo si Jesus, palagi niyang ina-assist o tinutulungan ang kanyang mga alagad noon para mag-step on their faith. Amen? Dapat ganun din tayo kung gusto nating matutunan ng pagdidisciple, yung mga taong pinagkatiwala sa atin ng Diyos, turuan natin silang mag-step out in their faith. Tuluan natin sila. Okay? Minsan mahirap, pero sa mga simpleng paraan, turuan natin sila. Kagaya po nung senior ko kanang maga sa prayer, yung himala po sa panahon ni Eliseo. Ang ganda nun no? Sabi po doon sa Ikalawang Hari, chapter 4, no? Sabi doon, verse 1-7, nagka-problema yung balo ng propeta. Lumapit kay Eliseo, propeta Eliseo, sabi niya, ano ba ang gagawin ko sa buhay namin? Wala nang aking asawa, pagkatapos sinisingil pa kami at kinukuha yung isa kong anak ng pinagkakautangan namin. Sabi ni Eliseo, very practical, ano bang meron kayo? Isang boting langis na lang po. Sabi niya, manghiram ka ng mga lalagyan sa mga kapitbahay mo. Simple lang, pero walang kamalay-malay yung babae na ini-stretch ni Propeta Eliseo yung faith niya. So mga kapatid, tayo man, ganun dapat ngayon. Matutunan natin na yung mga tao sa paligid natin, para ma-produce natin sila mga disciple, turuan nating mag-step out in their faith.
Ano ba yung mga pwede nilang kayang gawin na dagdagan nila ng pananalig sa Diyos at pananampalataya? Ako, kapag may mga problema yung mga tao, sinasabi ko lang, pray. Talk to God. But when you talk to God, listen to Him also. May sasabihin sa iyo ang Panginoon. May papagawa sa iyo. Kaya yung kwento ka ng maga sa senior ko sa prayer online, ang ganda po nun. Pag-aralan nyo. Okay? Number 4, sa ating pag-uusap ngayon, help disciples to take charge and assume responsibility. Pag nagpo-produce tayo ng disciple, dapat sinasabi natin sa kanila na merong responsibility yan. Help them to take charge at mag-assume sila na mayroong responsibility. Meron silang kailangang gawin. Okay? Sabi sa Mateo 10:38-39, ang hindi pumapasan ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap na mapanatili ang kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Si Jesus nga, pag may nagsasabi sa kanya sa panahon niya, gusto ko pong sumunod sa inyo. Ay sabi ni Jesus, hindi pwedeng pipitsugin ang mga alagad ko. Sinasabi niya kagad na meron kayong gagawin. Meron responsibilidad. So tayo, paunti-unti, minsan pinaglilid natin sila sa prayer, kinakatuwang natin ang mga tinetrain natin mag-disciple sa pag-i-invite, kinakatuwang natin sa pagbibisita. Yan po, kailangan nating turuan sila na mag-take charge at mag-assume sila, mag-assume sila na meron silang gagawin dito sa gawain ng Panginoon. Kasi this is a ministry. Ang vision ni Lord is to win more soul and make disciple. At ito po'y matrabaho. At dapat maraming tayong makatrabaho. Kaya tayo nagpo-produce ng mga disciple. Number 5, allow disciples to make mistakes. Pwede pala yon, no? Huwag nating basta-bastang, kumbaga pagagalitan pala. Hayaan nating silang ano ba tawag doon? Tumuklas na mga bagay-bagay, lalo na sa mga discipleship. Sa Lucas 22:31-32 sabi, Simon, Simon, hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa pag-aalis ng ipa sa mga trigo. Subalit idinalangin kita upang wag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Wow! Kita nyo, si Simon, sinabihan ni Jesus, alam mo, hiniling ni Satanas na subukin kayo lahat No? Kumbaga, para malaman kung matest kung talagang loyal ka o faithful ka, Pedro. So, minsan talaga nagkakamali. Si Pedro, maraming pagkakamali din Pero, training pala yun sa kanya ng Panginoon. So, mga kapatid, pwedeng magkamali. Ayan. Kung pastor ka, nagkamali ka, pwede ka pa rin mag-disciple at pwede ka pa rin magpa-disciple. Basta wag lang laging nagkakamali. Wag namang ipapamuhay mo na yung mga pagkakamali. Okay? So, ang ibig ko po sabihin, yung mga primary leaders, congratulations, pwedeng magkamali. Okay? Pero siyempre, pag nagkamali kayo, maaaring mapagalitan kayo ni pastor. O, tanggapin nyo lang, correction yun. Tapos, wag lang pamaligin yung pagkakamali. Okay? Yung mga cell leader, di ba? Okay na yon. Kami din po kasi nagkakamali kami. Hindi naman po namin sinasabing palagi po kaming, kumbaga kami ang tama. Okay? So kaya mga kapatid, gusto po namin na matutunan natin na tayo po ay matutong mag-disciple. At pwede po palang allow natin na minsan ay
magkaroon ng mistake yung mga iba. Okay? So, hayaan lang po natin na magkamali. Minsan may pagtuturo, may pagtutuwid ang bawat isa. Okay? O sa bawat isa sa atin. Kaya, continuous lang mga kapatid. Hindi ko sinasabing madaling mag-disciple. Ang sinasabi ko, it is difficult but it is not impossible. Dami na pong disciple ni Jesus. At pwede pa nating padamihin basta meron tayong katyagaan. Okay? Next, panghuli po sa how to produce disciple. Think about your message. Think about your message. Tingnan natin yung mensahe, yung sinasabi din natin, at saka yung dala-dala ba natin yung mensahe lagi ni Jesus, at saka yung ating buhay. Sabi sa Juan 6:68-69, sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. No? Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. Okay? So sabi po dito, think about your message. Si Jesus po nagmensahe dyan . Alam nyo yung John chapter 6:66, naku, ang daming nag-backslide. Ang daming mga tumalikod. Okay? Pero alam nyo po, nagpatuloy lang sila. Okay? Sabi ng mga alagad, kanino pa kami pupunta? Kundi sa iyo na nagbibigay ng buhay. So, dapat ganun din, tayong mga nagdi-disciple, maging aware tayo. Ako po, isa sa hangad ko, example, to bless the people. Yan po. Halimbawa, yung gusto ko pagka napunta ka sa DCC, ma-bless yung buhay mo. Yun ang lagi kong inaasam-asam, pinapanalangin sa Diyos. Of course, maging tunay na disciple ni Jesus, but at the same time, I hope that they will experience blessing from the Lord. Ayoko po yung kwento ng mga Kristiyano minsan na for almost 10 years, 20 years na kay Lord, walang improvement ang buhay. Ako po, isa yan sa passion ko talaga . Pag napunta ka sa DCC, ikaw ay matututo na magmahal sa Diyos, magmahal sa kapwa, pero umuunlad ang buhay. Amen? So yun po yung gusto naming maging mga disciple. Baka akala kasi nung iba gusto lang namin yung may mga inuutusan. No. Hindi yun ang disciple. Ang disciple, yung talagang makikita mo yung si Jesus sa buhay nila. Yun po ang tandaan natin. Okay? So next po, punta tayo sa pangalawa. How to produce leaders. Ayan. How to produce leaders. Okay? Yan po yung pangalawa nating tatalakayin. How to produce leaders. Lalo na sa panahon ngayon, isipin natin nako, kaya pa ba nating mag-produce ng mga leader? Okay, nais ko lang po ng konti yung ating PowerPoint. Okay? Sabi rito, study on the book of Titus. Yan. Oy, sa mga nag-Bible school pag-aralan natin to. At kaya nga naging inspirasyon sa akin to naituro Ang ganda pala ng book of Titus. Sabi dyan, sabi dyan, yung qualification for church leaders. Dyan po natin matatagpuan. So, ibig sabihin, para makapag-produce ka ng leaders sa panahon natin,
di ibig pong sabihin, para makapag-produce ka, dapat alam mo yung qualification ng mga church leaders. Okay? So, Tito 1:5. Basahin na muna natin to Sabi dyan, iniwan kita sa Kreta upang ayusin mo ang mga bagay na dapat pang ayusin at upang pumili ka ng mga matatandang mamamahala sa iglesia sa bawat bayan ayon sa iniutos ko sa iyo. Yan. Sabi po diyan ni dalawang bagay yung gusto kong makita nyo dyan o natin dyan. Put everything into order. Sabi ni Paul kay Tito, kaya kita iniwan dyan para ilagay mo sa ayos yung mga wala pa sa ayos. Yan. Ito po, dito sa ginagawa natin, nag-aayos tayo Put everything into order. Discipleship yun Tapos sabi niya, appoint leaders. So yung una, yung put everything into order, discipleship yun And then appoint leaders para pasalalong ikakaayos. So sabi po ni so kaya po natin tinuturuan kayo na mag-disciple kasi mahigpit yung bilin ni Apostol Pablo kay Tito Alam nyo, pag binasa nyo po yung aklat ni Tito, yan pong Crete, no? Ang tindi po niyan Yung mga tao daw dyan halos, sorry for quote na sabi dun, parang mga asal hayop, parang mga pasaway, grabe, no? Okay, kung yung description ng araw, yung madalas sinasabi yung tondo, yan, raming mga siga-siga sa tondo. So, put everything into order. Ay, halimbawa, sa lugar natin. Ako, sa lugar namin, maraming magugulo, maraming pasaway. Minsan nga, nasa loob na ng church, mga pasaway pa. Nasa cell group na, mga pasaway pa. Ayun, yun yung sinasabi ng iba, di ba? Mga kapatid. Pero, tandaan po natin, iyan ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Wherever we are, saan man tayo inilagay ng Panginoon, ito po yung pinapagawa niya. Put everything into order and appoint leaders. Kaya dito po sa DCC, ganyan po ang ginagawa namin. We continue to appoint leaders and we continue to reproduce leaders kasi gusto natin din na mas malawak ang gawin ng Panginoon sa kanyang gawain. Then next, buksan po natin yung verse 6 and 7 sa Tito pa rin. Pumili ka ng mga taong walang kapintasan. Isa lamang ang asawa at ang mga anak ay mananampalataya at hindi magugulo matitigas ang ulo. Bilang katiwala ng Diyos, kailangang walang kapintasan ang isang tagapangasiwa ng iglesia. Hindi siya dapat mayabang, hindi magagalitin, hindi lasenggo, hindi mapusok o sakim. Ayan po, yung muna dyan tayo sa verse 6 and 7 mag-focus mga kapatid Ano yung unang mga qualification? Okay? Yamang inutos sa atin na mag-produce tayo ng mga leaders at iayos pa ang gawain ng Panginoon. Kailangan po alam natin yung characteristic of a leader, no? Blameless, sabi diyan sa verses 6 and 7. Faithful to his wife, their children must be a believer, okay? Not overbearing, not quick-tempered, not given to drunkenness, not violent, not pursuing dishonest gain. Ayan, pag binalikan niya lang po yung talata, dyan pinagsasabi, no? Sa lang asawa, okay, ang mga anak man ng palataya. Pag-pray natin, yung mga pastor natin, talagang yung mga pamilya nila ay
makatuwang nila sa gawain ng Panginoon. Ano? Okay? Tayo din, lahat. Dito, yung mga leader natin. No? Tapos, sabi dyan, kailangan walang kapintasan, hindi siya dapat mayabang, okay? Hindi magagalitin. Okay? Yun po yung sinasabi ng talata ng Tito 1, 6, and 7. Sabi po dyan, hindi mayabang, not overbearing, yan. Not quick-tempered. Yan, huwag masyado magalitin, ha? Okay? Yan po. Punta naman tayo sa verse 8. Okay? Verse 8 na po tayo ng Tito chapter 1, ha? Sabi naman dito, bukas ang tahanan sa mga panauhin, maibigin sa kabutihan, mahinahon, makatarungan, may kabanalan at marunong magpigil sa sarili. Ito yung sunod-sunod din. Yung kanina po kasi, isa lang yun, yung blameless. Yan. Number 1, yung characteristic of a leader. Ito, marami na. Sa isang talata, pinagsama-sama, hospitable. He loves what is good. Wow. Iniibig niyang gawin lagi mabuti. Has self-control. No? Mahinahon. Upright. Makatarungan yan. Okay? May holy. Yan. May kabanalan. At saka disiplinado. Yan po yung mga characteristic. Check nyo nga kung meron kayo. Okay. Pag meron kayo niyan, makakapag-produce na kayo ng leader din. Kasi yun yung mga qualification. O kung yung iba, alam niya to, tapos kailangan lang konting pihit para ipamuhay natin, yun namang iba, baka bago to sa inyo, yun pala dapat ako as a leader. Dapat pala wala akong kapintasan. Dapat pala hospitable tayo. No? Dapat pala maibigin ako sa mga mabubuti. Okay? May pang-8 pa mga kapatid at yun yung panghuli. Okay? Sabi dito, sa verse 9 na tayo. Verse 9 ng Tito chapter 1. Okay? Sabi niya, kailangang matatag siyang nananalig sa mga tunay na aral na natutuhan niya upang ito'y maituro naman niya sa iba at maipakita ang kamalian ng mga sumasalungat dito. Ang pang-8 na characteristic ng leaders na kailangang qualification ng mga church leaders, hold firmly in what he believes. Yan. Dapat matatag na nananalig sa kanya pong mga aral na pinanghahawakan. At para yung mga tao is ma-encourage natin to encourage others by sound doctrine. Yan. Talagang maturuan natin sila ng mga tamang katuruan ng salita ng Diyos. Okay? Kasi hindi pwedeng mag-produce ng leader pag mali ang katuruan niya. Tandaan nyo, maliligaw yan. At pati yung mga tuturuan yan. Okay, kaya tayo mismo, itama natin yung sarili natin. And refute those who oppose it. Okay? Dapat po, kailangan maipakita natin ang kamalian ng mga sumasalungat sa mga katotohanan ng Biblia. Okay? Kaya dapat, yung truth, sabi ko nga kanina, huwag nyo lang pong tatanggapin, huwag lang paniniwalaan. Dapat po siya po'y ipamuhay din. Okay? So yan po, pinag-aralan nun natin 2 bagay, how to produce disciple and how to produce leaders. At ginamit po nating pattern, yung doon sa how to make disciple ay si Jesus. At ito naman sa how to produce leaders ay yung Book of Titus. Pag-aralan nating mabuti ang ganda para makapag-produce po tayo ng mga leaders. Okay? So muli po, this is your pastor, Pastor Ramil Sebastian. Maraming pong salamat sa inyong pagsuporta. Nawa po ay napagpala tayo at mayroon tayong natutunan ngayon. Okay? So God bless all of you. Isang pangalan lang ang may taas, ang pangalan lamang
ng ating pong Panginoong Kristo. Okay? Sa nga po pala, announcement po, meron na po tayong registration na available para po sa National Conference na magaganap po yan sa mga huling araw ng Oktubre na. Okay? I think 28, 29, 30. So kaya po, mag-registered na kayo, no? Paturo kayo sa mga pastors. Ipinasa ko na po sa GC natin kung paano kayo makakapag-registered. Na may registration fee, 50 pesos lang naman po. Okay. Turuan na rin natin yung mga primary leaders at mga cell leaders natin kung paano po sila magpaparegistered. Okay? So, wala namang bilang na hinihingi sa atin, sa network natin, pero mas maganda kung marami pong mag-registered sa atin. Ano po? Online naman po ito eh. Okay? So, sana po itong linggo na to, marami na pong mag-registered. Ano po? Okay? So, muli po, marami pong salamat po sa inyo. Can't hold any longer. This place in fire, not getting lighter. See the light getting brighter. My eyes can comprehend the future ahead.